Kung nung nakaraan, ang ginawa natin is itong linya ng sa ilaw dito sa ground floor. Ngayon naman, mag-aabang tayo ng outlet para sa sa slab ulit para dito sa second floor. Yung outlet naman niya abang natin. The same time, lalagyan na rin natin yung pag-aabang ng plumbing. Yung sa plumbing kasi mabilis lang naman pag-aabang noon. Iunahin naman natin itong mga outlet. Bali ganun pa rin yung source natin. Doon pa rin magagaling sa panel board. Tapos yun, nakapag-bend ako ng PVC. Yun, diretso doon. Kasi division yun. Bali ilang outlet yan. Lahat dito lang sa corner natin ilalagay. Kasi yung magiging division nito is kahoy. Kaya mangyayari, hindi naman tayo magtataas dito manggagaling sa slab. Dito lang na muna sa corner. Yan. Pakita ko sa inyo yung pag-aabang natin ng ng outlet sa slab or ng mga saksakan. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan, bago nga pala tayo mag-abang ng outlet. Pakita ko muna sa inyo yung aking architect. Ito yung architect ko eh. Ayan. Architect! Hello, baby Uno! Ayan po. Hello! Si ate? Ate! Ate, wait mo daw si Uno! Gawin na ikaw, Uno? Ako kaya. Ha? May koy. Where's car? Ako'y bawa yung... Hello! Say hello! Huh? Say hello! Huh? Say hello! Hello? Hello! Hello? Ako dito. Ayun guys, start na tayo. Yun, nag-bend rin ako ng mga PVC. Ito yung mga PVC, binid ko na lahat. Para, basta ko na ilalatag. Yan, dito sa ating lalagyan ng outlet guys. Yan, simulan natin. Abang na tayo ng isa sa outlet para dito sa dito yan sa master bedroom kasi bali to back to back outlet, meron din yan dito sa terrace. Pag-aabang nito makita nyo, nakita yung sinukat ko kanina guys. Ito kasi yan, ano ko lang ito metro, kaya ko yung sinukat. Ito yung gitna na magiging hollow blocks guys. Yan, dito yung bakal nakata yung ganyan. Huwag naman natin ipapantay, kumbaga malapit lang kasi paglagay natin ng utility box medyo babangga dito sa dowel. Yan, ito yung gitna guys. Kalimitan pagdating sa taas yung mga division 4 inches or lagay na natin sa 5 inches kasama yung plastering. Susukat kayo yung gitna nito 2.5. Ayan, yung gitna ng bakal 2.5 guys. Taas natin para kita nya. Yan, sa 2.5 ayan, kita nyo itong edge nung yung dulo nung metro, makita nyo pasok pa sa loob ng hollow blocks yung ating PVC pipe. Ayan, kaya dapat pagka mag-aabang kayo, kailangan make sure nyo na pasok to do sa sa mismong hollow blocks or division guys. Yun, tapos ito galing ito kay circuit breaker, yung linyang yan, yun galing do kay panel board, tapos takbo dito. Yan, tapos akit dito. So, pagdating sa utility box, doon na magkoconnect yung wire, naka-pigtail yung pag-i-splice nun. Pakita sa inyo pag nagwa-wiring tayo yung pag-i-splice nun, yung tamang pag-i-splice sa outlet para maiwasan yung mag-overload or masunog yung outlet nyo guys. Kasi hindi lang basta i-clip yun doon
sa loob ng outlet, kailangan nakapigtil yung wiring niya or yung kanyang wire para maiwasan yung masunog. Yan, tapos diretso dito punta sa outlet na yon, tapos another outlet doon, kasi pagdating doon sa may biga or beam, division na, tapos another outlet doon sa mismong family room, tapos another kwarto outlet yun doon. Kaya akala nyo lang magkakadikit kasi wala pa siyang division, pero may mga harang po yan, kaya akala nyo magkakalapit yung outlet. May division po yan. Itong dalawang tong outlet na to tsaka outlet dito, para po yan dito sa master bedroom. Bali pangatlo ito. Ito back to back outlet kasi dito sa terrace. Tapos another outlet po doon sa kabila para doon sa family room. Tapos another outlet doon sa kabilang room, guys. Yun guys, ito na yung abang natin, outlet dito sa master bedroom. Tapos kung mapapansin nyo, nilalagyan ko siya ng bed, yung dulo. Kasi yan para ma-avoid natin na pumasok yung tubig. Kasi diba, open pa to guys, yan. Tapos wala pang bubong, yun. Pwedeng pumasok yung tubig. Yan. Tapos isa pang ina-avoid natin, yung pag nag-CHB na or nag-asinta ng hollow blocks, pwedeng mapasukan siya ng semento. Yun yung iiwasan din natin. Kaya bineben ko yan guys, para hindi pasukan ng dumi or ng semento, ng tubig, yon. Kasi pagka masking tape or electrical tape, minsan pag umulan natatanggal or natutuklop yung tape, hindi natin maiwasan. Or minsan pag papalsakan lang ng papel or lalagyan ng papel sa ibabaw, minsan yung papel pa yung nagiging dahilan, siya pa yung bumabara. Kasi minsan pag nabasa yung papel, pumapasok sa loob ng PVC guys, yun. Tapos ni-secure natin ng GI wire para pag nagbuo sila, yun, hindi na lumipat yung pwesto or magalaw yung pwesto niya guys. Yun. Tapos
Yung sukat natin dito, kailangan nasa edge siya lagi ng hollow blocks. Sukatin ko lang. Ayan. Kung, ayan, sa 5 inches, kasi yung plastering, yun, oh. Hanggang dito guys, yung ano niya, yung hollow blocks, kung may plastering pa. Tapos, isa pa guys, sa plano kasi naan dito, sa may beam. Ito yung beam kagaya nun, iniiwas ko ng konti doon sa dowel. Kasi, yung konting adjustment lang sa plano, walang problema naman yun eh. Kahit i-adjust natin mga 2 to 3 inches, walang problema yan, basta malapit pa rin doon sa designated na pwesto niya. Kasi pag naglagay tayo ng junction box, utility box para sa outlet, tapos babangga di sa dowel, pwede maapektuhan yung dowel, either i-move natin ng konti or umangat yung ating utility box, or yung dowel is putulin natin, is hindi naman pwede kasi mako-compromise yung strength ng dowel para do sa asinta natin, or yung ating junction box is susungkol, nakaangat naman siya do sa plastering guys, kaya iwas na natin pagka may tatamaan. Hindi naman masamang mag-adjust ng konti. Kung yun yung nasa plano, adjust lang natin ng konti, wala nang problema dun guys, hindi mamapektuhan yung linya natin. Yan, tapos diretso dun, hanggang dun na lang. Tapos may isa ding outlet sa bathroom, kaso yung sa bathroom sa taas ko na padadaanin kasi kapag kaganyang mga CR bathroom, hindi ako nagpapadaan sa ground floor kasi prone siya ng basa or pasukan ng tubig guys. Yun, ayan, kaya yung outlet natin sa bathroom sa taas na dadaan yun, tapos ito diretsong outlet na lang dito guys. Yan, halos isang sirketo lang to, isang circuit breaker na 20 amps yung gagamitin natin kasi yun, nasabi ko nasa 13 lang na outlet to. Yun to, yung sa bathroom naman bukod yung outlet nun kasi sa water heater lang guys yung outlet dun. Ayan, yun, tuloy ko na to para makita nyo na yung magiging katapusan nitong or resulta nitong iaabang nating outlet. Yun siya nga pala guys, isa pang idea kapag nag-aabang kayo ng gantong sa slab, lalo na sa outlet, kasi dito sa second floor kailangan alam niyo na yung papatakan division or tatamaan ng division niya. Paano kung ganito, slab pa lang, tapos plain na plain pa lang, wala pa siyang dowel na nakataas or bakal yung abang, yung sa corner or sa side, malalaman nyo kahit sabihin natin walang dowel kasi talaga mag-a-hollow blocks dyan or mag-aasinta. Dito pwede kayong bumasi sa plano. Paano kung electrical plan lang yung hawak nyo? Kalimitan sa electrical plan, makita nyo, ayan, ito yung division nya, yung division ng bawat kwarto or bedroom. Paano kung wala siyang sukat? Ayan, kagandahan dito, scale siya, yun, 1:1 meter, 1:1 meter. Ibig sabihin nun, pakita ko sa inyo, ito yung master bedroom guys, yan yung binasihan ko. Yan, pwede nyo scale siya, nakalagay dito 320, ibig sabihin 3 meters yung laki ng kwarto. Pakita ko sa inyo na tama yung kasi ito sa plano pala, balik tayo sa plano, yung division medyo tatama dito saan natin, sa dulo ng hagdan guys. Yan, kaya pakita ko sa inyo na doon tatama yung division nya. Ito, dito tayo magsisimula sa dito sa, ayan, ito yung terrace nya yan, tayo, yan, 3 meters siya hanggang dito sa beam. Ito guys, mula doon kailangan 3 meters siya mula dito sa beam. Ayan guys, yun 3 meters from there to hanggang dito. Ibig sabihin hanggang dito yung niya, yung division niya. Kaya yung ating outlet, yan, pasok pa siya sa loob ng master bedroom. Yan na yung abang natin ng sa electrical dito sa slab. Natapos natin yun sa ilaw, ayan, sa mga ilaw, doon sa panel board. Ayan, ito yung para sa panel board. Ayan, tsaka yung sa kabila inabang ko na rin. Ito sa 3-way switch to. Yan, diretso yan hanggang pataas. Gawang 3-way switch natin kasi sa hagdan kailangan naka 3-way switch para pag sa baba manggagaling pwede yung i-on yung ilaw, tapos pagkakit sa taas doon na lang niya i-off, or pwede ko sa taas manggagaling doon niya i-on yung ilaw, tapos dito sa baba i-off guys. Yan, para sa hagdan hindi na siya akit pa para i-on or baba pa para i-off yung ilaw, kaya naka 3-way switch yung ating hagdan. Sa inyong kabila iabang na rin natin yun, mga PVC guys na yan. Yun. Tapos ito yung outlet, natapos na rin natin guys. Yan lang yung ginawa natin sa outlet. Yun, yan, may kakadugtong siya sa isang sirketo guys, o isang circuit breaker lang. Yan, tapos diretso pupunta doon, tapos ikot dito, punta dito sa panel board natin. Tapos yung kabilang yun, kaya may lumaban na PVC papunta doon para dito sa kabila pag mag-i-slab na may abang na tayo papunta doon. Pero magkaiba ng circuit breaker to ng panel board.
kumbaga isa lang kasi yung division dyan sa gitna, doon din mapapakabit. Sa kabilang side naman yung panel board nito guys. Yan, bali yun lang yung pag-aabang nitong ano sa slab natin, yung outlet, paano mag-electrical dito sa slab, para pag mag-layout na tayo ng wiring, mabilis na, hindi natin kailangan mag-back ba or mag-silsil. Yun, ayan. Tapos sa outlet naman, yan, kompleto na rin. Ang kulang na lang yung sa division dito kasi yung kahoy, antayin na natin mapalagay yung kahoy or kung ano man ilalagay, metal stud. Tapos dun tayo magle-layout kung magdadagdag ng additional outlet. Tapos yung switch naman nun, sa taas naman manggagaling guys. Yan, ito muna sa slab yung ating ginawa. Yan, sana nagkaroon kayo ng idea. Tapos next naman natin yung plumbing, subaybayan nyo rin next video natin about this pag-plumbing sa gantong slab guys. Yan, maraming salamat po. Stay safe and God bless po.